Good day guys. So ngayon, i-demo ko po sa inyo kung paano gamitin ang TradeFlex POS. So ito ko po yung ginawa kong POS na pwede sa mini grocery at pwede sa sari-sari store at iba pa. So login po tayo. Login po tayo as admin. So ito po yung dashboard. So dito po natin makikita yung total products, total categories, today sales at net revenue. So ito po yung mga recent sales transaction. Ito po 5. And then dito naman po sa point of sale is dito po tayo mag-transact po sa kapag may customer. Then meron po tayong void. Sample kung meron mag-void. Then ito naman po ang products. Dito po natin ini-input yung mga products na binibenta po natin. Fill up nyo lang po itong product name, tapos category, price, tapos quantity, and barcode. So example po, mag-add po tayo ng bagong product. So example, delete muna natin to. Tayo ng example electronics. Then sa products, pwede po tayo dito mag-add ng halimbawa tester, category electronics, price 200. Kung mayroon pong barcode, pwede nyo po dito i-scan kung mayroon po kayong barcode scanner. Nilagay po natin dito sa stock quantity is 1 kasi bawal po siyang 0. Then kung gusto nyo po siya ibalik sa 0, i-update, okay, babalik po siya sa 0. Pero bawal siya kapag mag-add, dapat 1 or 2. Basta hindi lang 0 kasi hindi siya nagsasave. Ayan. Pero kapag naman po siya, kung gusto niyo po siya ibalik sa 0, pwede naman po. And then punta po tayo dito sa inventory. So dito po tayo mag-add ng quantity ng product. So halimbawa sa stock in, select po natin dito tester. Then quantity, halimbawa 100. And then pwede po tayo mag-select ng supplier. Pwede po tayo add dyan. Then tapos reference number, example 64. Yung stock in, add stock. Dito po tayo pala pwede mag-add ng supplier. So halimbawa yan. Then dito po natin yan makikita. So balik po tayo doon sa sa products. So yung products kanina is 0 po siya, out of stock. Ngayon naging 100 po siya. So kapag magdagdag naman po, halimbawa tester tapos supplier, dagdagan po natin ng 50. Yung stock sa products, nagiging 150 na po siya. Kanina 100 po, tapos dinagdagan po natin ng
50, kaya naging 150 po siya. So, kapag gusto naman po nyo i-check yung sa stock card, itong product, dito nyo lang po ito po siya. Yung quantity change, 50, 100. Ayun po. Snacks, food. Yan, pwede po yan dito sa stock card. Makikita nyo po yung product. History sa inventory. And then dito naman po sa sales report, dito po natin makikita yung report sa sales po. Halimbawa po, ngayon, today, tapos search, wala pa. So try po natin add ang transaction. Burn beef. So halimbawa po 300. So may sukli pang 35. Complete sale. Tapos balik tayo dito sa sales report. Ito po siya. Sa ngayon na transaction. Then makikita rin dito sa dashboard. Dito po 265. Tapos pwede nyo rin tong i-export sa Excel kung gusto nyo po. Export lang po. Ayan. Ito po siya. From October 1 to October 10. Ito po siya. Tapos dito sa Business Analytics. Dito nyo po makikita yung top selling products. Tapos dito naman sa manage account, pwede po tayong magdagdag dito ng account po. Dagdag tayo ng cashier, pwede din natin i-update ang password ng user. Bawa ito, admin, pwede niya po pwede din siyang baguhin ang password, pwede niya rin pong inactive. Tapos pwede niyo rin siyang baguhin yung role niya. Pwede siya maging cashier or manager. And dito sa system setting, dito naman po, pwede po natin palitan yung store name. Tapos contact number, address. And then pwede po natin i-adjust yung sa loose stock alerts. Tapos 30 days before sa expiry. Pwede po natin to i-adjust. And then dito po sa tax setting. Tapos dito naman po, kapag naka-enable yan, halimbawa naka-enable po yan. Pag naka-enable po, tapos may transaction, halimbawa ito, lalabas po yung sa receipt kapag naka-enable. So cancel lang po natin. Ganun po siya. Okay lang po natin to. Tapos dito naman po is enable auto backup. Ibig po sabihin nito is naka auto backup po siya. Tapos yung set niya is daily. Then ito po yung location kung saan niyo po siya gustong i-save yung database. Tapos ito naman pong restore. Halimbawa, mayroon kayong server. Pwede niyo po i-backup muna yung database. Tapos doon sa server, doon niyo po i-restore yung binackup niyo pong file. Kung gusto niyo lang po ng centralized na database.
And dito po, pwede po natin itong i-change. Pwede po natin siya i-change. So, save. Ayan, nagbago na siya. Ganon din po dito sa sidebar. Yan, dito po natin makikita yung mga history ng sa system settings. Ano yung binago. And then dito naman po sa reset all stock, kapag ni-reset po natin lahat ng products, magiging 0 po to. And then dito naman po sa factory reset is lahat ng records, lahat ng data is mabubura. Yan po siya, yung function po niya dito. Login po tayo as cashier. Kapag cashier naman po, ito lang po yung page na ma-access niya. Yung point of sale at ang dashboard. Hindi po siya pwede mag-access sa sales report, categories. Ayun lang. So, try po natin mag-transact. Ayun. Ayun siya. And try po natin sa manager. Manager. Ito naman po yung page na pwedeng ma-access ng manager. Pwede siya dito ma-access niyang point of sale, ang products, categories, inventory, stock card, sales report, business analytics. Sa settings, hindi lang niya pwedeng i-access ng admin lang. So, yun lang po muna at salamat.